Yo, Kirara. Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello Sir Kira. Matagal na akong tagapakinig ng channel ninyo. Naging regular na listener ako noong pandemic. At ngayon ko lang susubukan na magbahagi ng kwento. Tawagin niyo na lang po akong Lorraine. Meron kaming kapitbahay na sobrang tsismosa. Ate Rina na lang po ang itawag natin sa kanya. Matagal na siyang balo. At ang dalawang anak naman niya ay may kanya-kanyang pamilya na. Kaya siya na lang mag-isa ang nakatira sa bahay niya. Chismis ang bumubuhay ng dugo niya. Nagbago lang siya noong makakilala siya ng lalaki. Madaming pera si Ate Rina, kaya madami siyang kaibigan. Alam niyo na yun. So dito po nagsimula ang lahat. Bale ang nangyari, yung chismosa na ang pinagchichismisan. Karamihan naman ng chismis na tungkol sa kanya ay sa kanya rin mismo nang galing. Kaya alam din naming lahat doon na yung boyfriend niya ay may asawa pa. At siya mismo, si Ate Rina, ang bumubuhay sa pamilya ng boyfriend niya. Proud pa nga siya, pero yun nga lang, habang tumatagal ang relasyon nila ng boyfriend niya, ay unti-unti naman ang pagbagsak ng katawan niya. Marami ang nakapansin nun, pero walang may gustong makialam. Paano ba namang hindi mapapansin? Ang lusog-lusog po niya noong wala siyang boyfriend. Tapos nung magkaroon, bigla siyang namayat at nagkasakit. Nung mga unang linggo na napansin namin na pumapayat siya, akala namin normal lang. Kasi sabi niya, nagda-diet daw talaga siya. Pero kasi, ang bilis ng pagpayat niya. Hindi din maganda yung kulay ng mukha niya. Ilang araw lang ang makaraan nung sabihin niyang nagda-diet siya, nagpasama siya kay mama na magpa-check up sa ospital. Pumayag naman si mama. Kasi magsisimba din siya noong araw na yon. So hinintay lang niya na makapag-ayos si Ate Rina. Tapos umalis na sila. Inuna muna nila na makapagpa-check up. Pagdating sa ospital, over-fatigue lang daw at dehydrated. Kaya ini-IV lang siya sandali at pinagpahinga sa ospital. Pagkatapos nila doon, dumiretso na daw sila ni Mama sa simbahan sa Quiapo. Pagkatapos nilang magsimba, namili naman si Mama ng gulay na pwede niyang itinda sa tindahan niya. Mga sibuyas, bawang, kamatis lang naman yung binili niya. Habang namimili daw siya, yung katabi ng tindera, nakatitig kay Ate Rina. Tinanong niya si Mama kung magkasama daw ba sila. Siyempre umuo naman si Mama. Sabi sa kanya, sa albularyo daw dalhin si Ate Rina. At huwag sa doktor dahil wala daw magagawa ang doktor sa kulam na ginagawa kay Ate Rina. Pag-uwi nila, sinabi yun ni Mama kay Ate Rina. Ang kaso lang, hindi kasi naniniwala sa ganun si Ate Rina. Kaya ipinagsawalang bahala niya yon. Habang tumatagal, lalong nangangayayat si Ate Rina. Hanggang sa hindi na namin siya madalas makita. Umuwi noon yung anak niyang babae. Pinuntahan niya kami sa bahay at tinanong kung anong nangyari sa nanay niya nung mga nakaraan. Doon namin nalaman na wala pala silang alam na magkapatid tungkol sa boyfriend ng nanay nila. Sinabi namin lahat syempre. At sinabi din ni Mama yung sinabi ng nakausap nito sa Quiapo. At sumang-ayon naman yung anak ni Ate Rina. Susubukan daw niyang maghanap ng albularyo.
Nakatambay lang kami sa terrace nun nung makita namin si Ate Rina na naka-wheelchair na habang inilalabas sa bahay niya. Hindi namin alam nun na ganun na pala ang lagay niya at halos hindi na din namin siya makilala sa sobrang kapayatan niya. Yun na yung huling balita namin sa kanya. Ang alam namin, dinala siya sa ospital. Tapos 1 linggo lang yata ang nakalipas. Ang sumunod na balita na namin ay wala na si Ate Rina. Ibinurol siya sa bahay niya. Nakausap namin yung anak niya. At yun nga, namatay na lang daw si Ate Rina ay hindi talaga natukoy ng doktor ang sakit nito. Nung makahanap naman daw sila ng faith healer, huli na daw ang lahat. Sabi sa kanya, hindi na daw makokontra yung ginagawa sa nanay niya dahil late na sila masyado. Babae daw ang gumagawa nun kay Ate Rina. Galit at selos daw ang dahilan. Tinanong niya kami kung may nakikilala daw ba kami na maliit at payat na babae. Maitim daw at medyo luwa yung mata. Una agad naming naisip ay yung isang kaibigan ni Ate Rina na palagi din naman niyang kasakasama. Natira pa nga yun sa bahay ni Ate Rina nung nagkasakit ito. Kaya nga panatag kami dahil may kasama siya na kaibigan niya sa bahay. Doon na lang din namin napagtanto na hindi pa pala napunta yung babaeng yun doon sa unang lamay ni Ate Rina. Kaya lalo kaming naghinala kung siya nga ba talaga yung sinasabi ng albularyo. Sa 3 gabi ng lamay, doon palang lumitaw yung babae. Agad naming itinuro yun sa anak. At talagang akma dito yung deskripsyon na sinabi ng albularyo. Lumapit siya sa amin kasi kasama niya yung anak niya. Nagpaabot ito ng pakikiramay sa anak ni Ate Rina. Tinanong ni Mama kung bakit noon lang ito nagpakita. Ang dahilan lang nito, umuwi daw siya ng probinsya, kaya noon lang siya nakapunta. Iniabot nito sa anak ni Ate Rina yung dala nitong box ng puto. Tapos ay nagpaalam na at nakihalubilo na sa ibang mga bisita. Ilang araw matapos ang libing, doon na naglabas ng sama ng loob yung anak ni Ate Rina. Halos masimot daw ang savings ng nanay niya. Halos araw-araw daw na naglalabas si Ate Rina ng 20 to 50K mula sa bangko para ibigay doon sa lalaki. Pinakita niya sa amin yung cellphone ng nanay niya at nalaman din niya na yung babae daw na kasakasama ng nanay niya ay yung totoong asawa ng boyfriend ni Ate Rina. At ang masakit pa nga daw nito, maski daw yung kapatid ni Ate Rina ay mukhang kasabwat ng mag-asawa. Kasi ito daw tita niya ang nagpakilala ng lalaki kay Ate Rina. Pare-pareho kaming napatanga nun at hindi makapaniwala. Pero wala na daw siyang balak pa na habulin ng mga tao na yon. Sabi nga niya, may Diyos at may karma. Bahala na daw ang karma sa kanila. Ilang taon na din ang nakalipas, Sir Kira. At mukhang kinakarma na din yung mag-asawa at yung kapatid ni Ate Rina. Ang nakakalungkot lang siguro dito ay nadama yung pamilya nila sa karma nila. Pero hindi ko na po ito idedetalye. Pero sigurado ko na karma na yung nangyayari sa buhay nila ngayon. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Salamat and more power. Hi, Boss Kira. I'm po.
listener from Spotify. Gusto ko lang i-share itong maalamat na kwento ng lolo ko sa tuhod. Hindi siya totally horror. Sadyang na-amaze lang ako sa storya niya. At feeling proud ako na isa ako sa mga descendants ni Papo. Kaya nga gusto ko rin pong marinig din ng iba ang kwento ng lolo ko sa tuhod. Natawagin na lang po nating Papo Dadoy. Kwento po nila mama at lola ko, mabait daw po talaga si Papo Dadoy. Ayon pa kay lola, palaging bukang bibig ng tatay niya ang pagiging mabuti at mapagbigay sa kapwa, lalo na sa pamilya mo. Palagi daw ikinukwento ni Papo sa kanila na kahit daw nung elementarya pa lang siya, ay tumutulong na siya sa magulang niya. Kada hapon pagkakagaling niya sa school, naglalako siya ng merienda na luto ng nanay niya. Pagka-graduate naman daw po ni Papo ng high school, ay nagtrabaho na agad siya. Kinuha po siyang helper mechanic sa talyer ng tito niya. Matulungin din daw po si lolo sa ibang tao, kaya naging popular po siya dito sa barangay namin. Siguro daw sa udyok ng mga kaibigan at mga kakilala, ay tumakbo siyang kagawad at nanalo po si Papo. Marami siyang natulungan nun, kaya nung tumakbo siyang kapitan, ay nanalo din po siya. Naging takbuhan at sumbungan daw po siya ng mga kabarangay nila Papo. Iba't ibang kaso at problema din po ang naidulog sa kanya. May mga nagtatanan na kabataan na hindi naman daw po sa kinukonsinti niya, pero kinakausap niya ito at itinatama ang sitwasyon. Sinasamahan niyang humarap sa mga magulang ang mga ito. Yung mga gulo at away-away sa barangay, si Papo din daw ang gumagawa ng paraan para maayos ito. Marami din daw po siyang magagandang project sa barangay namin, gaya ng street lights, street signs, pagpapasimento ng ilang mga daan, at kung ano-ano pa. At kapag fiesta po sa amin, ay makikita at mararamdaman mo talaga yung selebrasyon. Ewan ko po sa lugar nyo, pero dito kasi sa barangay namin, wala nang kwenta ang fiesta ngayon. Na hindi na nga makapagsabit man lang ng banderita sa mga streets. Puro mga tarp na may lamang muka ng mga opisyales ng barangay na mas malaki pa sa pagbati nila ng Happy Fiesta o ng kung anumang okasyon. Kadiri nga eh. Bato-bato sa langit. Tamaan. Buti nga sa'yo. Maya ka naman, oy. Si Papo, hindi po ganon. Yung mga tao mismo ang nagpapakalat ng mga magagandang nagawa niya. At halos lahat po ng mga tao sa barangay, personal siyang kilala. Kaya hindi niya na kailangang ibandera yung mukha niya. Pasensya na po. Nakakainis lang po kasi dito sa amin. Puro mga pulpolitiko na ang nakaupo. Daming pangako pag eleksyon. Lahat ng sulok ng barangay nararating nila. Pag naupo naman, wala na. Bulsa muna ang inuuna. Ni hindi mo na nga masisilayan mukha ng mga yan eh. Papakita na lang pag eleksyon na ulit. Anyways, nanalo po ng 3 termino si Papo Dadoy. Pero pagkatapos po nun, hindi na siya nakatakbo pa ulit sa kahit anong posisyon. Kasi nagkasakit po siya. Na ang kwento pa nga ni Lola ay para daw pong kinulam si Papo. Kasi biglaan po ang pagkamatay niya. At alam naman po nila na mas marami man ang nagmamahal kay Papo, ay marami pa rin pong galit at inggit sa kanya. Lalo na yung mga taong nasagasaan niya at yung mga kalaban niya sa politika. Bigla na lang daw pong isang umaga paggising niya, hindi na siya makabangon sa higaan. Hindi siya makatayo. Nakakaupo naman daw pero kailangan pang alalayan. Tinawag daw sila ni Papo sa kwarto niya at sinabi sa kanila na hindi niya raw maramdaman ng mga paa niya. Manhid daw. So ang nangyari ay para bang naparalyze yung lower body niya.
mula hita hanggang paa. Dinala siya sa ospital, pero hindi daw makita ang cause ng pagka-paralyze ni Papo. Sabi pa ng doktor, baka daw psychological lang. Dahil nga sa sobrang workaholic ni Papo, binabawian na siya ng katawan niya. Kaya kailangan lang daw makapagpahinga ng husto ni Papo. Pero sa pagdaan ng mga araw, napansin nila yung gradual na pagnipis ng mga hita at binti ni Papo na para daw pong may polio. Namayat din po siya ng husto hanggang sa tuluyan nang nanghina ang katawan niya. Halos 1 buwan din daw po yung paghihirap na yun ni Papo hanggang sa sumuko na lang din yung katawan niya. Hindi po sumagi sa isip nila na ipaalbularyo si Papo at hindi nga rin daw nila malaman kung bakit. Naisip na lang nila yon noong may isang nakapagsabi sa kanila nun habang nakaburol na siya. Ang kaso mo wala na. Nasa kabaong na siya kaya wala na rin kwenta. Sobrang dami daw po nang nakikipaglamay nun sa burol ni Papo. Lalo na nung huling gabi. Bumaha rin po ng mga kwento ng kabutihan at pagtulong ni Papo Dadoy noong nabubuhay pa siya. May isa nga daw po doon na hindi talaga nila kilala. Pero kung makahagulgol daw sa harap ng kabaong ni Papo, wagas. Yun daw pala ay malaki ang naitulong sa kanila nito. Nawalan daw po siya ng trabaho sa maling pagkakataon kung kailan daw may sakit ang anak niya. Tinulungan daw siyang magkatrabaho ni Papo. Ipinasok siya nito sa talyer ng tiyuhin niya. Tapos nagbigay pa ng pera para maipagamot yung anak niya. At marami pa po. Marami pang kwento ng pagtulong ni Papo. Nung araw ng libing niya ay dagsa din daw po ang mga nakipaglibing sa kanya. Kaya talagang ramdam nila yung pagmamahal ng tao sa kapitan nila. Siguro daw po dahil na rin sa pagmamahal ng tao kay Papo, kaya nung nagtayo po ng tindahan/bakery sila lola ko, na ipinangalan po nila kay Papo Dadoy, ay tinangkilik po talaga ng mga kabarangay nila. Lumago po yung business nila na yon, na siyang nakapagpatapos sa kanilang magkakapatid. Nakapagtayo rin po sila ng apartment nila. Makalipas po ang ilang taon, yung street kung saan nakatira ang pamilya nila lola ay ipinangalan po kay Papo. At nitong 2022 lang po, meron pong itinayong bagong paaralan sa barangay namin at ipinangalan din po ito kay Papo Dadoy. O diba? Kaya po nakaka-proud talaga na maging isang descendants ni Papo Dadoy ko. Pero syempre, hindi naman po namin ipinagyayabang yon. Sa amin lang. Kasi hindi naman kami ang trumabaho nun. Proud lang po talaga kami sa mga nagawa niya. Yan po siguro ang karma ng lolo ko sa tuhod. Good karma. Pero yung nagpakulam po kay Papo, na kahit po natukoy na nila lola, ay hindi na nila ito ginantihan pa o isinapubliko. Pero grabe po yung sunod-sunod na malas na dumating sa buhay nila. Yung isang kamag-anak po nila na naging kapitan ay napatay po. Binaril po mismo sa harap ng bahay nila. Nung nagkasunog rin po sa lugar nila, nadamay po yung bahay nila. Halos wala na nga daw pong natirang gamit ay namatayan pa sila ng isang anak. At hanggang ngayon po, tila hinahabol pa rin sila ng karma nila. Kasi po, never nang may nanalong kandidato na mula sa angkan o pamilya nila. Last na po yung napatay na kapitan. Tatandaan po natin, palagi pong may two sides ang karma at nakadepende po sa mga gawa natin kung anong karma ang dadating sa atin.
Yan po ang kwento ng lolo daday ko, Sir Kira. Nga pala, kung napansin niyo po, wala akong binanggit na ibang pangalan at lugar. Sinadya ko po yan for privacy at security reasons po. Hanggang dito na lang po. God bless po sa lahat. Kwento ko lang po yung nangyari sa dati kong trabaho. Bale, hindi ko na lang po sasabihin eksakto kung saan at kung ano yung trabaho namin. So ganito po. Meron po akong katrabaho doon na sobrang ganda. Tawagin po natin siyang Jenna. As in maganda po siya, Boss Kira. Hindi sa pagiging OA. Pero pang-artista level po talaga yung beauty niya. Maputi, makinis. Hindi naman mataas yung ilong niya pero maliit at maganda. Sakto lang talaga sa mukha niya. Yung mata niya, medyo bilugan na mapungay. At mahaba po yung eyelashes niya. Pero ang masasabi ko na talagang nagpapaangat sa ganda niya ay yung ngiti niya. Ang ganda po kasi ng ngipin niya, Boss Kira. Bagay na bagay sa mapupulang labi niya. Kaya kapag tumatawa o ngumingiti siya, talaga pong makalaglag tala. Ewan ko nga din dun bakit hindi na lang siya nag-artista eh. Siyempre pa, marami sa mga katrabaho naming lalaki, pati na tomboy, sumusubok na diskartehan siya. Pero hindi niya po pinapansin ang mga yon. Wala naman daw siyang jowa, sabi niya. Basta ayaw lang daw niya. Nakalaunan nabisto ko rin naman. Bale, magkatabi po kasi yung pwesto namin sa trabaho. Mas nauna siya sa akin doon ng ilang buwan. Pero mabilis kaming nagkasundo. Nagkapalagayan kami ng loob kasi marami kaming common interest. Like K-pop, K-drama, books. Pati sa pagkain. Mahilig din siya sa kape tulad ko. At marami pa po kaming pinagkakasunduan. So naging close po kami. Nagkakakwentuhan na kami ng about sa mga buhay-buhay namin. Pero never po siyang nag-open sa akin ng about sa love life niya. May mga kwentuhan kaming about sa crush at kakiligan pero hanggang dun lang. Magkalapit lang din po kami ng lugar ng tirahan. Actually, pwede nga kaming magsabay talaga ng uwi. Pero siguro sa loob ng isang buwan, nasa 2 o 3 beses lang kaming nagkakasabay. Marami siyang dahilan Kesyo may lakad daw, OT kasi may kailangang tapusin. Para bang hindi kami magkatabi maghapon at hindi ko alam yung workload namin. Hanggang isang gabi, may natuklasan ako. Mansa rin namin noon ng jowa ko that time, na ex ko na ngayon. Nag-out ako ng sakto sa oras, kasi nga may lakad kami ni jowa. As usual, si Jenna, nagpaiwan. May tatapusin daw. Di umuna na ako sa kanya. Nanood kami ng sine ng boyfriend ko sa mall. Kumain. Tapos dumiretso kami sa 50-60. Hapir po sa mga nakakaalam niyan. Short time lang kami. Di kami pwedeng mag-overnight kasi may pasok pa kaming pareho kinabukasan. Di pwedeng magpakapagod. Nakamotor kami nun. Kaya pag out namin, dumiretso na kami agad sa parking. Habang inaayos ng boyfriend ko yung motor niya, nagsuot na rin ako ng helmet. Para ready to go na kami. By the way, full face yung helmet ko nun. Merong kakapasok lang na sasakyan. Kako pa sa jowa ko, ganun yung sasakyan ng boss namin. Tas nung pasakay na ako ng motor,
Nagulat ako nang bumaba nga sa sasakyan yung boss ko. Pinagmadali ko na nun yung jowa ko kasi nahihiya akong makita ni boss doon. Pero ang mas ikinagulat ko ay nung makita kong bumaba ng sasakyan ni boss, si Jenna. Tapos sabay silang naglakad ni boss papasok ng motel. Holding hands pa nga. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nun. Hindi ko inaasahan na makakadiskubre ako ng malupitang sikreto. Kaya pala, kako pa sa sarili ko. Mula nang madiskubre ko yung sikreto na yun ni Jenna at ang boss namin, doon ko palang din napansin yung mga kakaibang kilos nila. Na parang nabuksan yung third eye ko sa mga galawan nilang hindi basta-bastang nakikita ng mga ordinaryong mata. Yung mga nakaw tingin nila, yung madalas na pagpapatawag ni boss kay Jenna sa office niya. Hindi naman siya yung sobrang dalas na as in sunod-sunod. Pero sa loob ng isang linggo, hindi pwedeng hindi siya ipapatawag. Tapos yun nga, yung pagpapaiwan niya lagi sa office. Naparaan lang pala yun. Never kong naisip na nagsasabay sila ni boss. Kasi palaging maagang nag-out si boss eh. Mas madalas pa nga kaming magkasabay sa labas. Parang nakaramdam din ako ng ilang kay Jenna. Pero hindi naman ako umiwas o nagbago ng pakitungo sa kanya. Wala naman sanang kaso yung office romance nila. Kaso pamilyadong tao na po yung boss namin. Actually parang may alam nga yung asawa ni boss na may kabit siya. Hindi pa lang niya matukoy kung sino. O baka may idea na, wala palang ebidensya. Hanga din naman nga ako sa galing nilang magtago, lalo na ni Jenna. Pero isang araw po, biglang sumugod yung asawa ni boss sa trabaho namin. Nagulat ako nang bigla niyang hatakin sa buhok si Jenna at kinaladkad papasok ng office ni boss. Nagkagulo sila doon. Kabadong-kabado ko. Naisip ko agad na malamang ay bistado na sila. Lumabas si boss at ang misis niya ng office niya. Pagkatapos ay dumiretso na palabas. Ang lakas ng ugong nun ng usapan ng mga katrabaho namin. At natahimik lang yon nung lumabas na si Jenna sa office ni boss. Dumiretso siya ng upo sa tabi ko. Patay mali siya ko siyang kinumusta. Hindi siya kumibo. Maya-maya pa, humarap siya sa akin at sinamaan niya ako ng tingin. Ang tagal niyang nakatitig lang sa akin. Tapos bigla siyang nagsalita. "Masaya ka na? Inggiterang pala ka." Yan mismo yung sinabi niya sa akin. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis na dala yung mga gamit niya. Natulala ako nun. Hindi ako nakapagsalita. Bakit parang ako yung sinisisi niya? Kasalanan ko bang kumabit siya sa boss namin? Mula ng araw na yon, ay hindi na pumasok si Jenna sa trabaho. Yung boss namin, may isang linggo din atang hindi pumasok. At pagpasok niya, parang walang nangyari. Balik lang ulit sa normal ang lahat. Pero isang gabi po, nilagnat ako. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Ang taas-taas ng lagnat ko nun, kaya ginaw na ginaw ako. Ininuman ko lang yon ng gamot, tapos nahiga na ako hanggang nakatulog. Kinabukasan ng umaga, okay na ang pakiramdam ko. Kaya pumasok pa rin ako. Pero kinagabihan ulit nun, ang taas na naman ng lagnat ko. Sobrang sakit ng ulo ko, nakala mo pinibiyak. Ininuman ko lang ulit ng gamot, tapos natulog na. Kinabukasan, okay na ulit ako. Wala nang lagnat, wala na rin yung sakit ng ulo ko. Kaya pumasok lang ulit ako sa trabaho. Pero kinagabihan ulit nun, ganun na naman. Sobrang taas na naman ng lagnat ko.
Ang sakit-sakit ng ulo ko at ginaw na ginaw ako. Inom lang ulit ako ng gamot, sabay tulog. Pero nung madaling araw, nagising ako kasi ang kati-kati ng lalamunan ko. Ubo ako ng ubo pero hindi nawawala yung kati. Kinakamot ko na nga rin yung liig ko sa sobrang kati. Pinainom ako ni mama ng mainit na salabat. Medyo guminhawa yung pakiramdam ko noon, kaya nakatulog na ako. At kinabukasan noon, okay na ulit yung pakiramdam ko. Wala nang lagnat. Wala na rin yung pangangate ng lalamunan ko. Nung araw na yon, mag-half day na lang sana muna ako sa trabaho. Pumunta ako ng ospital para magpa-check up. Okay naman daw ako. Kailangan lang daw ng pahinga. Tapos may iniresetang gamot lang sa akin. Paglabas ko ng opisina ng doktor, may isang nurse na humabol sa akin. Sabi niya, hindi daw medical doctor ang kailangan ko, kundi albularyo. May karga daw ako. Ibig sabihin, kinukulam ako. Alam mo yung nagugulat ako? Kasi talaga ba? Sa nurse pa mismo nang galing? So syempre naniwala ako. Kaya umabsent na lang muna ako nun. Umuwi ako sa bahay. Nagpasama ako kay mama sa kakilala niyang albularyo. At totoo nga po, Boss Kira. Unang tingin pa lang sa akin ng albularyo ay alam niya nang may karga ko. May kumukulam nga daw sa akin. Gulat na gulat ako nun. Kasi ano bang nagawa kong masama para kulamin ako? Nagsabi lang naman ako ng totoo. Opo, Boss Kira. Ang totoo po kasi niyan, alam na ni Jenna na may alam ako sa relasyon nila ng boss namin. One time po kasi, inaya ko ulit yung boyfriend ko na mag-check-in sa branch na yon ng 5060. Sinubukan ko lang naman kung machichempohan ko ulit sila doon. At hindi nga ako nagkamali. Eksaktong oras at araw, nakita ko ulit silang dalawa ni boss na nag-check-in doon. Yun nga lang nung time na yon, ay nakita niya na kami ng boyfriend ko. Palabas na kami noon ng hotel. Habang sila naman ni boss ay nasa reception at nag-check-in pa lang. Kitang-kita ko nun sa mukha niya yung gulat nung makita niya ako. Pero nginitian ko lang siya ng patay mali siya. Tapos diretso lang kami ng labas ng jowa ko. Talagang minadali ko yung jowa ko nun para makaalis agad doon. Sinubukan ko namang makisama, Boss Kira, at itago yung sikreto nila ng boss ko. Kasi kinausap niya rin ako after nun. Pero kasi hindi maganda sa pakiramdam. Lalo na kapag nakikita ko yung misis ni boss. Tsaka parang naiirita na rin kasi ako sa kanya. Minsan kasi, parang nagfi-feeling na rin siyang donya dun sa trabaho. Kaya nung isa-isahin kaming tanungin ng asawa ng boss namin, kumanta na ako. Sinabi ko sa kanya yung nalalaman ko. Sayang din kasi yung pabuya ni madam eh. Halos 3 buwan ko ring sweldo yun. So nagpatulong ako sa albularyo na maalis yung kulam. Mabuti na lang nga at magaling yung albularyo na kakilala ni mama. Kasi ang sabi, 2 daw yung nagpakulam sa akin. Isang babae at isang lalaki na parehong may malaking galit sa akin. Mabuti daw at hindi pa ganun kalalim ang pagkakatanim sa akin ng kulam. Kaya madali pa niya itong nakalas. Gumaling din naman agad ako matapos yon. Kasi hindi na bumalik yung lagnat at yung mga sakit na nararamdaman ko lang tuwing gabi. Hindi na rin ako bumalik pa sa trabaho. Gayong pati pala yung boss ko, ipinakulam din ako. Nalaman ko pa noon, Boss Kira, na nabuntis din pala ako ng boyfriend ko. Mabuti na nga lang at hindi na apektuhan ng pag-inom-inom ko ng gamot yung baby ko. Medyo matagal na rin itong nangyari, Boss Kira. 8 years old na po ngayon yung anak ko at may iba na rin po akong kinakasama.
Ang huling balita ko po sa kumpanyang yon ay nalugi daw at nagsara. Si Jenna naman, may anak na rin. At hindi ko alam kung totoo. Pero kabit pa rin daw. Magandang araw sa iyo, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Hazel. Hindi ko po itutunay na pangalan. Meron po talagang mga tao na iisipin mong may kambal na swerte. Yung tipong kahit anong gawin niya sa buhay at kung ano man ang pasukin niya, ay nagtatagumpay siya. Ganito po kaswerte yung pinsan ko. Tawagin na lang natin siyang Kyla. Mas matanda sa akin si Ate Kyla ng 3 taon. At kahit ganoon kalaki ang agwat ng edad namin, sobrang close kami. Wala kaming sikreto na itinatago sa isa't isa. Kaya nga alam ko din kung gaano kalaki ang inggit ng kuya niya sa kanya at ng iba pa naming mga pinsan. Nasa college pa ako nung mangyari to. Si Ate Kyla naman, nagsisimula ng abutin ang pangarap niya. Nakakuha agad siya ng magandang trabaho. At dahil likas na masipag si Ate Kyla, nagdoble kayod talaga siya para makapagsimula naman ng sarili niyang negosyo. Siya talaga yung role model ko dahil sobrang bait din talaga ni Ate Kyla. Hindi ko talaga makakalimutan kung paanong nagbago ang lahat. Bigla na lang siyang pumunta sa bahay namin at hinanap ako. Sinamahan ko siyang tumambay sa likod ng bahay namin. Tapos bigla na lang siyang humagulgol ng iyak sa balikat ko. Hindi ko siya magawang tanungin kasi sinabihan niya ako agad na wag ko siyang tanungin. Gusto lang daw niyang mailabas yung nararamdaman niya. Hindi ko siya tinanong nung gabing yon. Pero matapos yon, hindi ko na siya tinigilan hanggat hindi niya sinasabi sa akin kung bakit siya nagkakaganon. Nagbago kasi talaga siya. Bigla siyang parang nawalan ng gana sa lahat ng bagay. Itinigil din niya yung negosyo niya at mas madalas na siyang uma-absent sa trabaho niya noong mga panahon na yon. Pero habang lumalakad naman ng mga araw, unti-unti ring bumabalik ang sigla niya. Pero hindi na yun katulad ng dati. Kita at dama ko ang pagbabago kahit pa itago niya yun sa akin. At nalaman ko na lang ang dahilan makalipas ang 2 buwan. Bigla na lang siyang nag-iiyak sa akin at sinabing buntis daw siya. Pero hindi yun iyak na masaya. Iyak yun na may hinanakit at galit. Doon niya sinabi sa akin na ginalaw daw siya ni Kuya Ronnie, yung panganay na kapatid nila. Hindi ako makapaniwala nun at nagalit ako syempre. Pero anong magagawa ng galit ko? Nung tanungin ko kung anong plano niya, sinabi niyang gusto niyang ipalaglag yung dinadala niya. Maaga pa naman daw at siguradong hindi pa buo yung nasa tiyan niya. Hati ang nararamdaman ko nun. Hindi ko alam kung pipigilan ko siya o susuportahan ko yung gusto niyang mangyari. Dahil alam kong kasalanan sa Diyos ang gusto niyang mangyari. Pero hindi din naman daw niya gustong malaman ng magulang nila yung nangyari sa kanya. Mataas kasi ang expectations ng magulang niya sa kanya. Kaya hindi ko talaga alam kung anong gagawin at sasabihin ko sa kanya. Pero kasi desidido talaga siyang ituloy yung gusto niyang mangyari. 2 linggo pa ang nakalipas, binalitaan na lang ako ni Ate Kyla na naipalaglag niya na yung nasa tiyan niya. At nasa bahay na daw siya, kaya agad akong pumunta sa kanila. May 2 araw na din daw nung naipalaglag niya yung dinadala niya. Tinawagan niya ako kasi natatakot daw siya kapag nananakit yung puso niya. Hindi pa rin daw kasi natigil yung pagdudugo niya.
Pero ayaw na daw niyang bumalik dun sa klinik na pinuntahan niya. Sasamahan ko kako siya, pero ayaw talaga niya. Marami daw tao sa klinik. Para daw bang hinuhusgahan siya sa desisyon niyang pagpapalaglag. Kinabukasan, napilit ko siyang bumalik doon sa klinik na yon. Kasi nag-aalala talaga ako na baka iba na yung nararamdaman niya. Napuntahan namin yung klinik. 2 lang yung tao doon. Isang assistant at isang mukhang doktor. Nakaupo lang ako sa labas ng kwarto na pinasukan nila nung doktor nung madinig kong nagsisisigaw si Ate Kayla. Pinapasok ako ng assistant kasi ako daw ang hinahanap. Okay naman daw si ate, pero hindi daw nila alam kung bakit takot na takot si Ate Kayla sa loob. Nung makita ko siya, nakahiga pa rin siya habang nakatakip ang 2 mga kamay sa muka. Tinawag niya ako kaya lumapit ako. Alis na daw kami kasi natatakot na daw siya. Bakit daw ang daming tao sa loob? Bakit daw ganun sila makatingin sa kanya? Inayos ko muna yung damit niya, tapos lumabas na kami ng kwarto. Pagtapos kong kausapin yung doktor at makapagbayad sa assistant, lumabas na din kami agad. Takot na takot pa din siya. Bakit daw napakaraming tao sa loob? Akala ko yung madaming tao na sinasabi niya ay yung doktor at assistant lang. Pero biglang sabi niya, 5 daw silang nasa loob. Yung 2, nakatingin lang daw sa kanya. Hinuhusgahan siya. Hindi ko alam kung anong nakita niya, Sir Kira. Pero pagkatapos namin doon, hindi ko na siya ibinalik doon. Pero nagpunta kami sa ibang klinik para makapagpa-check up siya ng maayos. Naging okay naman siya, Sir Kira. Nagtagumpay siya sa gusto niyang mangyari. Pero hindi na talaga siya bumalik sa dati. Palagi siyang takot na takot. Para siyang palaging may tinatakbuhan. At kapag tinatanong ko naman kung sino, ang sasabihin niya lang yung 2 daw na nakita niya doon sa klinik. Hindi ko alam kung anong nakikita na to ni Ate Kayla. Pero natakot ako para sa kanya. Hindi ko din alam kung paano siyang matutulungan pa. Awang-awa ko sa lagay niya. Malayo na siya sa Ate Kayla na hinahangaan ko noon. Yung Ate Kayla na punong-puno ng buhay at pangarap. Kaya kada makikita ko si ate, nabubuhay yung galit ko kay Kuya Ronnie. Hindi ko na nga napigilan ng sarili ko. Gusto kong igante si Ate Kayla kay Kuya Ronnie. Kaya nagpunta ako sa Quiapo para ipasumpa siya. Tuwing Biyernes ako nagpupunta doon. Pinatitirikan ko ng itim na kandila na hugis tao si Kuya Ronnie. Alam ko to kasi bata pa ako. Sinasama na ako ni Lola na magsimba sa Quiapo. Meron siyang pinupuntahan doon na parang suki niya. Nagpapahula siya roon parate pagkakatapos namin magsimba. At may isang beses na bumalik kami doon. Akala ko magpapahula ulit siya. Pero hindi. Sinabi niya na nagkatotoo yung hula nito sa kanya. Hindi ko alam kung anong napag-usapan pa nila. Pero nakita ko na nagtirik si Lola ng itim na kandila at hugis tao yon. At ganoon po yung ginawa ko. Tuwing Friday, dumadaan ako ng Quiapo para ipagtirik ng itim na kandila si Kuya Ronnie. Pagkatapos ay ipinagdarasal ko naman sa simbahan si Ate Kayla. Taon din po ang binilang bago maging okay ulit talaga si Ate Kayla. Unti-unti siyang bumalik sa dati. Nagkakaroon na siya ulit ng direksyon sa buhay niya. Nagkaroon na ulit siya ng pangarap. Habang si Kuya Ronnie naman, nabaon sa utang, nalugmok sa sugal, hiniwalaya ng asawa, naaksidente, naputulan ng paa, at itinakwil nila tito at tita dahil nasangkot sa droga. Habang bumabalik si Ate Kayla sa dati, palubog naman ang buhay ni Kuya Ronnie.
Hindi ko naman ipinagdasal na mamatay siya. Pero ipinagdasal ko na sana ay hindi matapos ang kamalasan niya hanggat nabubuhay siya sa mundo. Sa ngayon po, wala pa ulit akong balita kung ano nang nangyari sa kanya o kung buhay pa ba siya. Wala na akong paki sa kanya. Basta ang concern ko lang ay si Ate Kyla. Pasensya na po kung medyo napahaba, Sir Kira. Tapos hindi pa nakakatakot. Pero hanggang dito na lang po. Sana mabasa niyo ito. Salamat.